Pagpalain pa sana lalo ang hindi makakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Magsimula na tayo. Magandang araw po, Sir Casper. Ako po si Ana, isang single mother na may 3 anak. Sa maniwala kayo at sa hindi, ay napakahirap ng magtiwala sa panahon ngayon. Isa pa, ay kahit na moderno na ang panahon ngayon, ay laganap pa rin pala ang mga kababalaghan na akala nating lahat ay nabaon na sa limot. Bilang mag-isang nagtataguyod ng pamilya, ay kailangan ko ng makakatulong ko sa pag-aalaga ng aking mga anak. Tapos na ang binigay sa akin ng aking boss na 3 buwang pagtatrabaho sa bahay. Kaya naman, naghahanap ako ng kasambahay. Nagpos at lumapit na ako sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak, upang mapabilis ang aking paghahanap. Hanggang sa isang araw, ay may dumating ng isang babae na nasa edad 30 na pataas. Naghahanap daw po kayo ng katulong? Anang nito nang nakaharap ko. Nagniningning ang aking mga mata nang marinig ang tinura nito. Kaagad ko siyang pinapasok sa loob ng aming bahay habang nagtatanong ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Tubong probinsya raw siya at napaluwa siya ng lungsod upang maghanap talaga ng trabaho. Habang naglalakad daw siya ay nakita raw niya ang poster na nakapaskel sa labas ng aming subdivision. Naalala ko naman na nagkabit nga ako sa ilang mga poste sa labas ng mga flyers tungkol sa paghahanap ko ng kasambahay. Pinaupo ko siya at kinausap tungkol sa magiging sitwasyon at patakaran ko sa magiging trabaho niya. Madali naman siyang kausap at sinabi rin niya na mahilig din siya sa mga bata. Nalaman ko rin na may 13 pala itong mga apo. Dahil doon ay natuwa ako at tinanggap ko na siya bilang tagapag-alaga ng aking mga bata. Kaagad din siyang nagsimula nun. Mayroon siyang sariling kwarto at banyo. Kaya naman, may privacy ito at malaya pa rin siyang makakagalaw sa loob ng bahay. Pinakilala ko rin ito sa aking mga anak na sina Norman, ang panganay ko na 12 taong gulang, si Marcos na 10 taong gulang, at ang bunso na si Ninya na 5 taong gulang pa lamang. Mababait ang aking mga anak dahil pinalaki sila ng kanilang ama sa istrikto nitong patakaran, dahil na rin siguro sa trabaho nito sa sundalo. Sa kasawiang palad ay maaga nito kaming iniwan dahil sa sumiklab na giyera sa Mindanao. Nakakatanggap naman kami ng pensyon mula sa gobyerno, pero ayaw ko naman na iasa na doon ang lahat. Gusto ko rin naman na may gawin ako para sa aming pamilya. Mas matanda sa akin ang bagong kasambahay namin na si Berta. Kaya naman, nanay ang tawag namin dito. Okay lang naman daw ito sa kanya dahil sanay raw siya sa pagtawag ng nanay sa kanya. Maayos naman itong magtrabaho dahil sa madaling panahon lang ay napapalapit na sa kanya ang mga bata. Maasahan din ito sa kusina at sa mga gawaing bahay. Kaya sa maganda nitong ipinapakita ay tinaasan ko kaagad ang sahod niya na labis din niyang ikinatuwa. Isang araw ay ginabi ako ng uwi dahil sa dami ng trabaho na binigay sa akin ng aking boss. Nadatnan ko noon si Nanay Berta na may kausap na 2 lalaki sa labas ng aming bahay. Hindi ko naman iyon pinag-isipan ng masama dahil baka kamag-anak lang nito ang mga iyon. Pero hindi lamang iyon isang beses lang dahil naulit pa iyon ng maraming beses na ipinagtataka ko na. Kahit hindi ako gabihin sa pag-uwi ay nakikita ko pa rin ito na may kausap sa labas ng gate. Minsan, magigising ako ng hating gabi at mapapasilip ako sa may bintana. Natatanaw ko ang mga ito.
Ang pinagtatakhan ko pa noon ay bakit pinapasok pa ito ng guard sa ganong oras. May mga pagkakataon din na nagkakasalubong kami sa may sala dahil pupunta akong kusina at siya ay kakapasok pa lamang ng pintuan galing sa labas. Dahil sa mga nabuo ng negatibo sa aking isipan tungkol doon, ay kinumpronta ko si Nanay Berta. Araw ng linggo noon at sinadya ko talaga na tulungan ito sa paghahanda ng aming tanghalian sa kusina. Nanay, sino po ang dalawang lalaki na palagi niyong kausap sa labas ng gate? Halos gabi-gabi ha. Tanong ko. Bahagya naman itong natigilan, ngunit mabilis din naman na nakabawi. Tumalikod ito sa akin at inasikaso ang mga hugasin sa may lababo. Pagkatapos ay sinabi niya na mga pamangkin niya ang mga iyon. Naghahatid daw sa kanya ng balita ang mga ito dahil ang isa daw niyang apo ay nasa ospital. Nagulat naman ako at sinabihan siya na maaari naman niyang papasukin ang mga iyon sa bahay upang makapag-usap sila ng maayos. Tinanong ko pa siya kung gusto niyang bumali ng pera upang makatulong ako sa apo niya. Ngunit tumanggi siya at sinabing stable naman na raw ang bata. Nagiging mabait lang naman ako, Sir Casper, pero hindi ko alam na iyon pala ang magiging mitya ng panganib ng aming pamilya. Sinunod nga ni Nanay Berta ang payo ko na papasukin ang dalawang lalaki sa bahay. Nadatnan ko na lamang sila sa sala. Isang araw noong umuwi ako galing sa trabaho. Nakaupo sila doon na para bang matagal na silang nasa bahay o pagmamay-ari nila ang lahat. Hindi naman sa nanghuhusga ako ng mga oras na iyon, pero iba talaga ang pakiramdam ko nang makita ko sila sa malapitan. Inasikaso ako ni Nanay katulad ng mga nagdaang araw. Pero nang mapansin ko ang mga titig ng dalawa nitong pamangkin sa akin habang pinaghahanda ako ni Nanay ng maiinom, ay talagang nakakapanindig balahibo. Kaya naman mabilis akong nagpaalam sa kanya at umakyat na lamang ako sa itaas upang daluhan ang aking mga anak. Nasa loob kami ng aking silid kasama ang aking mga anak nang mapansin ko ang kakaibang katahimikan. Pakiramdam ko, ang ingay lamang na nagmumula sa laptop dahil sa pinapanood na Disney movie ng mga bata ang nag-iingay sa mga oras na iyon. Kaya naman, nagpaalam ako sa mga bata na kukuha lamang ako ng snacks sa ibaba. Dumaguntong ang tibok ng aking puso nang makalabas ako ng aking silid. Wala nang nag-uusap sa ibaba at wala ring anumang ingay mula roon. Nakakabingi ang katahimikan na maging ang sarili kong paghinga ay naririnig ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa may hagdan. Bawat hakbang ko ay kalkulado sa takot na baka makalikha ako ng ingay. Napahinto naman ako sa pagbaba nang makita kong walang tao sa may sala. Maingat naman akong sumilip upang tanawin ang kusina at doon nakita ang tatlo na magkakaharap habang may hawak na mga kutsilyo. Tanaw kasi mula sa ilang baitang ng hagdan ang kusina dahil salamin lamang ang harang nito at hindi semento. Panahon na upang gawin ang plano. Ng isang lalaki na may kulot na buhok. Hindi ko alam kung ano ang plano na tinutukoy ng lalaki. Pero isa lang ang nasisiguro ko. May kinalaman iyon sa aming pamilya. Matagal-tagal na rin, Tia Berta. Sa wakas, ay may sariwang karni na tayo. Saad naman ng isa pang lalaki na mahaba ang buhok. Iba ang dating sa akin ng salitang karne at sa paraan ng pagkakasabi nito. Bakit pakiramdam ko ay kami ang tinutukoy nito na karne? Kumakain ba sila ng tao? Hindi ko talaga alam, Sir Casper.
Mabilis ngunit tahimik akong tumakbo pabalik sa taas. Nagpunta ako sa aking silid at sininyasan ko ang mga bata na huwag magingay. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na naglagay doon ng mga importanteng mga bagay. Tsaka ko binuksan ang ibabang drawer ng bedside table ko. Kinuha ko mula roon ang baril na binigay sa akin ng aking asawa noon upang magamit ko raw sa panahon ng kagipitan. Hinila ko ang mga bata at dahan-dahan kaming lumabas papunta sa silid ni Norman. Kinandado ko ang pintuan na makapasok kami at maingat na hinarangan din ang maliit na cabinet at lamesa. Mama, ano pong nangyayari? Tanong ni Marcos. Anak, maglalaro tayo ngayon. Si Nanay Berta ang taya. Kailangan nating makalabas ng bahay at makatakas sa kanila, okay? Anas ko. At pinapanatili ko ang sarili ko na maging kalmado. Tumango naman silang tatlo habang sabay-sabay na napuno ng pananabik. Kung talagang laro lang sana ang lahat, Sir Casper. Binuksan ko ang salamin na pintuan na nakokonekta sa may balkonahe. Pinalabas ko doon ang mga bata habang binababa ang mga kortina. At sinasaradong muli ang pintuan. Lumingon naman ako sa paligid upang humanap ng maaari naming magamit upang makababa. Hindi naman kasi pwedeng tumalon dahil hindi pa yon kakayanin ng mga bata. Ana, mga bata, handa na ang merienda. Tara na sa kusina. Boses ni Nanay Berta. Kung sana hindi ko sila nakita kanina, ay masaya sana namin siyang sasalubungin ng mga bata. Pero siguro ay tinulungan na kami ng tadhana. Dahil kung hindi ko sila nakita ay siguradong napahamak na kami. Muli akong pumasok sa loob ng silid upang kuhanin ang makapal na matres sa kama ng anak ko. Binuhat ko iyon sa abot ng aking makakaya. At buong lakas na nilabas sa may balkonahe. Hinagis ko ito iyon doon at sinabihan ng mga bata na tumalon na pababa. Mama, nakakatakot pong tumalon. Wika ni Marcos. Ngumiti naman ako sa kanila. Naglalaro lang tayo mga anak. Extreme adventure ito. So, go na. Maaabutan tayo ng witch. Kumislap naman dahil sa pananabik ang mga mata nila. At wala nang pag-aalinlangan pa na tumalon. Binuhat ko naman ang bunso namin at sinabihan itong kumapit sa akin ng mahigpit. Pero napapitlag ako sa gulat ng may maras nang kumatok sa may pintuan. Ana, andyan pa ba kayo ng mga bata? Tanong ni Nanay Berta. Hindi ako tumugon. Bagkus ay hinanda ko ang sarili ko at tumalon na rin pababa. Hindi naman kami nasaktan dahil mababa lang naman ang taas ng balkonahe. Nakadagdag din sa protection ang makapal na matres na binagsakan namin. Ngayon ko palang napansin na madilim na pala ang paligid. Dahil doon ay mas lalo akong nangamba para sa kaligtasan naming apat. Pero dahil ina ako, ay kailangan ko pa rin tiyakin na maililigtas ko ang mga bata. Kahit pabuhay ang kapalit nito. Naglakad kami papunta sa may parking ng dahan-dahan habang nakayuko upang hindi nila kami makita mula sa mga bintana. Mabuti na lamang at naisip kong kuhanin ang mga importanteng bagay kanina bago kami tumalon pababa. Pinasakay ko sila sa kotse at tiniyak na naka-seatbelt silang tatlo. Pagkatapos ay binuhay ko ang makina at mabilis na nagmaneho palayo sa bahay. Akala ko ay makakahinga na kami ng maayos, Sir Casper. Ngunit hindi pa pala. Pare-pareho kaming napasigaw ng may bumagsak sa bubong ng sasakyan. Dahil sa gulat ko ay nawala ako sa focus sa pagmamaneho at nagpapagewang-gewang ang aming takbo. Nasundan pa iyon ng isang napakalakas na huni na talagang nakakapangilabot. Halos mabasag din ang salamin ng sasakyan na parabang action star na naglalanding si Nanay Berta sa harapan ng ibabaw mismo ng kotse. Dahil doon ay nagsimula ng mag-iyakan ang mga bata dahil sa takot.
Hindi na ito ang maamo at masiyahin na babae na kilala namin. Dahil pula na ang mga mata nito habang tumutulo ang mga laway sa nakabukas nitong bibig. Pinilit ko naman na makabalik sa tamang pagmamaneho at sa pinakamabilis na pagpapatakbo nito. Sa pagkakataong ito, isinadya ko talaga na gumewang-gewang upang mapaalis ang babae sa harapan ng kotse. Ulit-ulit kong kinakabig ang madabela pakanan, kaliwa upang maging sigsag ang takbo namin at tumilapon pababa si Nanay Berta. Pero hindi pa man kami nakakalayo nang napapreno ako bigla nang bumagsak sa gitna ng kalsada ang isa sa mga lalaki na pamangkin ko ni Nanay Berta. Ilang metro lang ang layo mula sa amin. Ibang-iba na ang itsura nito at para bang gusto na nitong manakit. Mama, ano pong nangyayari? Tanong ni Norman. Hindi ko sila masagot dahil hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Inutusan ko silang humawak ng mabuti at tiyakin na nakakabit na ang kanilang mga seatbelt. Pagkatapos ay hinanda ko ng mabuti ang aking sarili. Inapakan ko ng todo ang gas ng sasakyan at pilit nang nagmaneho ng mabilis. Hindi ko na naisip kung makukulong ba ako o makakapatay ako ng mga oras na iyon. Ang tanging mahalaga lang sa akin ay ang kaligtasan ng aking mga anak. Minulat ko lamang ang aking mga mata nang maramdaman kong bumangga kami sa matigas na bagay. At umuga-uga ang sasakyan na parabang nadaanan pa iyon ng gulong ng kotse. Hindi ako lumingon at hindi rin ako huminto. Nasa subdivision kami pero madami pa ang mga bakanting lote dito. Kaya naman, iilan lamang ang mga bahay dito. At nasa may dulo ang aming tirahan. Yung iba pang mga kapitbahay na medyo malayo-layo ay walang pakialam. Pinarurot ko ang sasakyan hanggang sa makarating kami sa gate at makalabas ng subdivision. Ihinga na sana ako ng maluwag ngunit bigla akong napalingon sa may likuran ng sabay-sabay na sumigaw ang mga bata. Kasunod nito ay ang malakas na nakakapangilabot na huni na masakit sa tenga. Hindi ko napansin na nakasakay pala sa ibabaw ng sasakyan sa may likod ang isa pang lalaki na pamangkin ni Nanay Berta. Nakangiti ito na nakakatakot habang paulit-ulit na hinahampas ng kanyang kamao ang salamin ng sasakyan upang basagin ito. Mama! Momo! Sigaw ng mga bata. Malapit na nitong mabasag ang salamin sa likuran ng sasakyan. At kapag nangyari iyon ay magkakaroon ito ng akses sa mga bata. Hindi ko hayaan na mangyari iyon kaya naman nagmaneho na naman ako ng mabilis palikod. Sinadya ko rin na magpagewang-gewang upang mawala ng balanse ang lalaki. At nang magpreno ako bigla ay nalaglag ito. Pagkakataon ko na iyon upang makalayo. Nagmaneho na muli ako ng mabilis pasulong at hinahak ang daan papunta sa syudad. Masundan man nila ako doon ay madami nang makakakita at tutulong sa amin. Sa kabatang palad naman ay hindi na kami nasundan ng mga ito at nakarating kami sa bayan ng ligtas. Dumiretso agad kami sa istasyon ng mga pulis upang mag-report tungkol sa aming kasambahay. Binigay ko sa mga ito ang lahat ng impormasyon ng matanda. Ngunit hindi ko sinabi na naging ibang nilalang ito. Sinabi ko lamang natin ang kanitong kaming saktan at kunin ang mga bata. Agad naman na umaksyon ang mga pulis at nagbunta sa bahay. Hindi naman kami sinama ng mga ito upang matiyak daw ang kaligtasan namin. Naghintay kami doon hanggang sa makarating muli ang mga pulis at sinabing magulo raw ang bahay at pagnanakaw daw siguro ang dahilan ng matanda. Naglabas sila ng warrant of arrest at nagsulong ng kaso sa iba't ibang istasyon upang mabilis mahanap ang mga ito. Nagpasalamat naman ako sa kanila at pagkatapos ay sinamahan nila kami na makauwi sa bahay ng aking ina. Alam kong hindi gaanong nakakakilabot ang istorya ko kagaya ng iba, Sir Casper. Pero para sa akin na isang ina, ay iyon na yata ang isa sa mga nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. Kapag kasi may mga anak ka na, ay sa kanila na iikot ang buong mundo mo.
Makikipaglaban ka talaga ng patayan para lang sa iyong mga anak. Sa panahon ngayon ay uso na ang mga mapagsamantala. Kaya naman, may papayo kong huwag basta-basta magtitiwala at huwag din idaan sa pagpopost sa social media ang paghahanap ng katulong dahil buhay ng mga mahal mo sa buhay ang nakasalalay doon. Mas mabuti nang dumaan kayo sa masusi at tamang pag-hire ng empleyado. Matagal pero siguradong ligtas naman. Magpasa hanggang ngayon po ay wala na akong balita kay Nanay Berta. Doon ko rin napagtanto na bakit nagkakaroon siya ng maraming apo. Nasa edad 30 pataas pa lamang siya. Ewan, siguro'y kasi nungalingan lang ang lahat. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay may natutunan kayo sa istorya kong ito. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Ana ng Pilipinas.